Pagkatapos ng 20 taon, sinabi niyang kailangan niya ng espasyo at humingi ng diborsyo. Pumirma ako ng walang imik. Makalipas ang ilang buwan, habang ipinagdiriwang niya ang kaniyang pakikipag-engagement sa kaniyang sekretary sa dati naming lugar bakasyunan, dumating ako ng walang paunawa. Maligayang bati, sabi ko, at iniabot sa kaniya ang isang sobre. May isang probisyon ang huling habilin ng kaniyang ama. Kung hihiwalayan mo ako, mawawala sa iyo ang lahat. Ang pagtili ng kaniyang fiancé ay walang katumbas. Kailangan ko ng espasyo. 3 simpleng salita na sumira sa 20 taon ng kasal, isang gabi ng Martes sa Valentino's Restaurant, ang paborito naming kainan. Hindi niya sinabi na hindi na siya masaya o na kailangan naming mag-usap, kundi ang pambungad na pahayag ng isang duwag sa pag-abandona, inihain sa pagitan ng chicken parmesan at tiramisu. Ni hindi nagawang tingnan ni Roberto ang aking mga mata nang sabihin niya iyon. Ang atensyon niya ay nakatuon sa pagtutulo ng tubig sa kaniyang baso, na para bang mas karapat-dapat itong pagtuunan ng pansin kaysa sa babaeng nag-alay sa kaniya ng 2 dekada ng buhay nito. Ngunit masyado akong nagmamadali. Ang tunay na simula ay 3 linggo bago nito, sa isang sterile na examination room na may mint green na dingding at mga motivational poster tungkol sa katapangan na tila isa ng panlilibak. Ginang Mitchell, may stage 2 breast cancer ka. Ang boses ni Dr. Patel ay banayad ngunit matatag. Ang kaniyang mga mata ay may kabaitan sa likod ng kaniyang praktikal na salamin. Ang mabuting balita ay maaga nating nalaman ito. Sa pamamagitan ng operasyon at radiation, ang prognosis ay lubos na paborable. Bago kami magsimula, nais kong magbigay-pugay sa iyo para sa pagsama sa paglalakbay ni Margarita mula sa pagtataksil patungo sa pagpapalakas ng sarili. Kung ang mga kwento ng katatagan at hindi inaasahang lakas sa gitna ng pinakamahihirap na sorpresa ng buhay ay tumatagos sa iyo, isaalang-alang ang pag-subscribe. Ito ay ganap na libre at nag-uugnay sa iyo sa iba na nakauunawa na minsan ang perpektong buhay ay isa lamang ilusyon. Ngayon, saksihan natin kung paanong ang 20 taon ng kasal ay maaaring mawasak sa isang iglap at kung paano dumarating ang hustisya sa pinakahindi inaasahang paraan. Naalala ko ang pagtango ko ng mechanical, pagtatanong ng lahat ng tamang tanong, pag-ischedule ng mga follow-up appointment, ginagawa ang mga dapat gawin habang nakadarama ng kakaibang paghihiwalay mula sa sarili kong katawan. Sa edad na 48, ang mismong salita ay tila banyaga sa aking bibig, parang isang mapait na tableta na hindi ko lubos malunok. Ang timing ay hindi na sana lumala pa. Si Roberto ay na-promote bilang senior partner sa kaniyang law firm ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Ang bagong posisyon ay may kasamang mas mahabang oras ng trabaho, mas maraming stress at mas mataas na inaasahan. Gumugol ako ng mga linggo upang tiyakin sa kaniya na kaya kong pangasiwaan ang lahat sa bahay. Ang walang katapusang obligasyong panlipunan, mga charity function, dinner party, lahat ng di nakikitang gawain na naging posible ang kaniyang tagumpay. Ngayon ito, isang abalang sakit na hindi akma sa aming maingat na inayos na buhay. Inulit-ulit ko ang pagsasabi ng balita sa kanya habang nagmamaneho pa uwi. Pinaplano na lapitan ito ng kalmado, makatuwiran, ang paraan na mas gusto ni Roberto na harapin ang mahihirap na sitwasyon. Ngunit pagdating ko, walang tao sa aming bahay. Nagping ang isang text message, "Working late, wag mo na akong hintayin." 2 beses na iyon sa linggong iyon. Inilagay ko ang kamay ko sa aking dibdib. Nararamdaman ang nakatagong kaaway sa loob at tinanong ko sa sarili kung kailan eksaktong nagsimulang lumayo ang aking asawa. Nang gabing iyon, mag-isa akong naupo sa aming kusina, sinusundan ang mga ugat ng marble countertop na sabay naming pinili noong ika-10 anibersaryo ng aming renovation. Kailan naging showpiece ang aming tahanan sa halip na isang santuwaryo? Kailan ako naging isa na lamang maingat na piniling accessory sa pag-akyat ni Roberto sa tagumpay? Kung babalikan, nandyan na ang mga palatandaan sa loob ng ilang buwan. Ang biglaang interes ni Roberto sa kaniyang itsura.
Mga bagong designer suit, isang gym membership na ginagamit niya talaga, ang mamahaling cologne na hindi ko nakikilala. Humaba ang aming mga pag-uusap, ang kaniyang mga pamimintas ay naging mas matalim, ang paraan ng patuloy niyang pagtingin sa kaniyang telepono tuwing bihira kaming magkasabay sa hapunan. Kung paano siya umiiwas kapag hinahawakan ko siya. Ngunit masyado akong abala sa pagpapanatili ng aming perpektong buhay upang aminin ang nangyayari sa aking harapan. Margarita, in-reschedule mo ba ang hapunan kasama ang mga Hendersons? Tanong ni Roberto kinaumagahan, hindi man lang nag-abalang tumingin mula sa kaniyang telepono sa sandali naming magkasabay sa almusal. Akala ko pwede tayong mag-usap muna tungkol sa isang mahalagang bagay, sagot ko. Mas matatag ang boses kaysa sa aking nararamdaman. Pwedeng maghintay iyan? May court ako sa loob ng 1 oras at napakalaking problema ng Jacobson case. Nilunok ko ang balita kasabay ng aking maligamgam na kape. Oo, pwedeng maghintay iyan. Ngunit patuloy itong naghintay habang ang mga araw ay umabot sa 1 linggo, pagkatapos ay 2 linggo. Umuwi si Roberto nang mas huli gabi-gabi, ang kaniyang mga dahilan ay lalong nagiging malabo. Mag-isa kong inischedule ang aking unang oncology appointment. Sinasabi sa sarili ko na ako ay nagiging matatag, independent, hindi inabandona. Sa mga tahimik na sandali sa pagitan ng pagpapanatili ng mga appearance at paghahanap ng mga opsyon sa paggamot, nagsimula akong mapansin ang mga puwang sa aming buhay na magkasama. Ang mga naka-frame na larawan sa buong bahay namin na nakuhanan ang mga ngiti ngunit hindi ang kagalakan. Ang magkahiwalay na silid-tulugan na inuokupahan namin sa loob ng ilang buwan sa ilalim ng pagkukunwari ng kaniyang late na oras ng trabaho at ang aking mga maagang umaga. Pagkatapos ay dumating ang credit card statement na may mga charge mula sa mga tindahan ng alahas na hindi ko kailanman binisita. Mga restoran na masyadong intimate para sa mga business meeting. Ang mga tawag sa telepono sa gabi na sinasagot niya sa garage na pabulong. Ang kulay ng lipstick sa kaniyang kwelyo na hindi akin. Isang matingkad na pula na hindi ko kailanman nagkaroon ng kumpiyansa na isuot. Sa tingin ko dapat tayong magkaroon ng isang espesyal na hapunan ngayong weekend. Sabi ni Roberto noong Biyernes na yon, ang kaniyang boses ay kakaibang formal. May isang mahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan. Kumislap ang pag-asa. Siguro ang sakit ko ay nagpamulat sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Siguro maaari pa naming sagipin ang aming itinayo. Gumugol ako ng mga oras sa paghahanda para sa hapunan na iyon, pumili ng damit na nagtago ng biglaang pagbaba ng aking timbang, naglagay ng makeup upang itago ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Tinawagan ko pa ang aking kapatid, sinira ang aking pananahimik tungkol sa diagnosis. Sa wakas ay napansin niya na may mali, sabi ko sa kanya. Baka ito ang kailangan namin, isang wake-up call. Margarita, sabi niya nang nag-aalangan. Naisip mo ba na baka hindi iyon ang nais niyang pag-usapan? Hindi ko pinansin ang kaniyang pag-aalala. Ang 20 taon ng kasal ay dapat may katumbas. Tahimik ang Valentinos noong gabing iyon ng Martes, ang malambot na ilaw ay lumilikha ng isang maling pakiramdam ng pagiging intimate. Mukhang kinakabahan si Roberto, hinihila ang kaniyang kwelyo, tinitingnan ang kaniyang relos. May malamig na bagay na pumesto sa aking tiyan nang mapagtanto kong pumili siya ng isang pampublikong lugar para sa anumang mangyayari. Kailangan ko ng espasyo, Margarita. Sa wakas ay sabi niya. Pinutol ako habang sinisimulan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa aking diagnosis. Hindi na ito gumagana. Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang basag na salamin. Ang 20 taon ay hindi gumagana? Tanong ko ng tahimik. Nagbago ako, nagbago ka, iba na ang gusto natin ngayon. Nagpatuloy ang kaniyang pinagpraktisang talumpati, puno ng walang kabuluhang platitude at corporate-sounding euphemism. Mas mabuti para sa ating dalawa na magkaroon ng malinis na paghihiwalay. May iba ba? Ang tanong ay lumabas bago ko pa napigilan. Ang kaniyang pag-aalangan ay sapat ng sagot. Jessica, sa wakas ay inamin niya. Ang sekretary ko, nangyari na lang. Nangyari na lang.
na para bang ang 2 dekada ng kasal ay maaaring mabura ng isang bagay na nangyari na lang. Na para bang ang aking cancer diagnosis na hindi ko pa rin nagawang ibahagi ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kaniyang bagong tuklas na pagmamahal para sa isang babaeng kalahati ng aking edad. Gusto ko ng diborsyo. Pagtatapos niya, inilapit ang isang business card sa mesa. Makikipag-ugnayan ng abogado ko. Nakakita na ako ng apartment. Tiningnan ko ang card, ang kaniyang perpektong manicured na mga daliri, ang mamahaling relos na ibinigay ko sa kanya para sa aming ika-15 anibersaryo. Iyon lang ba? Tanong ko, nakakagulat na matatag ang aking boses. Mukha siyang nagulat na para bang inaasahan niya ang luha, pagmamakaawa, isang eksena. Oo, sabi niya ng maingat. Sa palagay ko ay iyon na. Tumango ako ng isang beses, inilagay ang aking napkin sa tabi ng aking halos hindi nagalaw na pagkain at lumabas sa Valentinos ng buo ang aking dignidad at wasak ang aking puso. Ang cancer ay kailangang maghintay. Kailangan ko munang mabuhay sa diborsyo. Ang sobre ay dumating eksaktong 7 araw pagkatapos ng Valentinos. Ang abogado ni Roberto, hindi man lang mula sa sarili niyang firm, kundi isang divorce specialist na may opisina sa isang kumikinang na tore sa downtown, ay hindi nag-aksaya ng oras. Inilagay ko ang sobre sa kitchen counter at tinitigan ito sa loob ng ilang oras bago nakahanap ng lakas ng loob upang buksan ang seal. Sa loob ay nakalagay ang malamig at klinikal na paghiwa-hiwalay ng 20 taon na magkasama. Ang aming bahay ay ibebenta, ang proceeds ay hahatiin, ang mga retirement account ay pantay na hahatiin, ang personal na pag-aari ay inisaysa ng may surgical precision. Inilista pa ni Roberto ang mga anniversary pearl na ibinigay niya sa akin 5 taon na ang nakalipas na nagtalaga ng halaga ng piso dito na para bang isa lamang itong asset na hahatiin. Ang huling pahina ay nangailangan lamang ng aking pirma upang buwagin ang 2 dekada ng mga pangako. Dapat ay tinawagan ko ang sarili kong abogado. Dapat ay lumaban ako. Ngunit may isang bagay sa loob ko na nagbago noong gabing iyon sa Valentinos. Isang tahimik na kalkulasyon na nabuo sa ilalim ng aking matinding pagdadalamhati. Sigurado ka ba rito, Margarita? Ang boses ng aking kapatid na si Claire ay nanginginig sa linya ng telepono. Hindi siya karapat-dapat sa isang madaling paraan palabas. Dapat kunin mo ang lahat ng halaga niya. Kailangan kong mag-focus sa aking kalusugan ngayon, sagot ko. Hindi binanggit na hindi ko pa rin nasasabi kay Roberto ang tungkol sa aking diagnosis. Ang pakikipaglaban sa kanya ay magpapaubos lang ng enerhiya na wala ako. Ang hindi ko sinabi kay Claire ay ang aking pagsuko ay hindi pagkatalo. Ito ay estratehiya. Bawat likas na ugali ay nagsabi sa akin na maghintay, manood, hayaang maniwala si Roberto na nanalo siya. Pumirma ako sa mga papeles ng matatag ang mga kamay, nagsulat ng maikling note na tumatanggi sa mediation o anumang karagdagang diskusyon at ipinadala ang package pabalik sa parehong araw. Pagkatapos ay tumawag ako ng 2, isa sa aking oncologist upang mag-schedule ng operasyon. Ang isa ay kay Jorge Michel, ang aking biyenan. Si Jorge ay palaging mas naging magulang sa akin kaysa sa sarili kong ama. Pagkatapos mamatay ng aking ina noong nasa kolehiyo ako, si Jorge ang pumalit ng may tahimik na suporta at praktikal na gabay. Nang ikasal kami ni Roberto, lubos akong tinanggap ni Jorge bilang kaniyang anak. Kahit na si Roberto ay lalong lumayo sa paglipas ng mga taon, ang lingguhan naming pananghalian ni Jorge ay nanatiling konstant. Iniisip ko kung kailan ka tatawag, sabi ni Jorge nang sumagot siya. Ang kaniyang boses, malakas pa rin sa edad na 82, ay nagdala ng isang nota ng pagpaparaya. Sinabi sa akin ni Roberto kahapon. Sinabi ba niya sa iyo kung bakit? Tanong ko, umupo sa aking porch swing. Isang mabigat na paghinto. Binigyan niya ako ng kalokohan tungkol sa paghihiwalay, ngunit nakita ko kung paano siya tumingin sa babaeng iyon mula sa kaniyang opisina. Umupo kami sa isang komportabling katahimikan sa loob ng isang sandali, konektado ng aming ibinahaging pagkadismaya sa lalaking pareho naming mahal. Gusto ko pa ring magpananghalian tayo sa Huwebes, sabi ko sa wakas.
Kung okay lang sa'yo. Wala nang magpapasaya pa sa akin, Margarita. Wala na. 2 araw pagkatapos, nakaupo ako sa tapat ni Jorge sa Mercer's Cafe. Pinapanood siyang maingat na naglalagay ng mantikilya sa kaniyang toast. Mukha siyang mas matanda. Ang mga linya sa paligid ng kaniyang mga mata ay mas malalim. Ang kaniyang mga balikat ay bahagyang mas nakayuko. Ang kaniyang ruthlessness ay nakuha ni Roberto mula sa kaniyang ina. Biglang sabi ni Jorge, ibinaba ang kaniyang kutsilyo. Palagi kong inasahan na ang iyong kabaitan ay magpapalambot sa mga gilid na iyon. Sa tingin ko ay pinayagan ko iyon, inamin ko. Inabot ni Jorge ang mesa at tinakpan ng kaniyang kamay ang aking kamay. Kailangan kitang sabihan ng isang bagay, Margarita, isang mahalagang bagay. Ipinaliwanag niya na pagkatapos mamatay ang kaniyang asawa, 6 na taon na ang nakalipas, nagawa niyang baguhin ang kaniyang huling habilin. Si Roberto ay ang kaniyang nag-iisang anak na nakatakdang magmana ng negosyo ng pamilya, ang lake house sa Tagaytay at isang malaking real estate. Ngunit nagdagdag ako ng kondisyon, sabi ni Jorge, hindi inalis ang kaniyang mga mata sa akin. Isang moral clause, iyon ang tawag ng abogado ko. Nakinig ako, natulala habang inihayag ni Jorge ang probisyon. Ipaalis ni Roberto ang kaniyang buong mana kung hihiwalayan niya ako ng walang malinaw na ebidensya ng pagtataksil sa aking bahagi. Ang diborsyo ay kailangang simulan ko o sa pamamagitan niya na may dokumentadong patunay ng aking pagkakamali. Bakit mo gagawin yon? Bulong ko. Dahil nakita ko kung paano kanya trinato kahit noong panahong iyon. Kung paano niya binaliwala ang iyong debosyon. Ang boses ni Jorge ay naging matindi. At dahil nakita ko na ang napakaraming lalaki sa henerasyon ko na nagtatapon ng mga tapat na asawa kapag natapos na ang kanilang layunin. Umupo ako, pinoproseso ang pagbubunyag na ito. Alam ba ni Roberto ang tungkol sa clause na ito? Hindi niya kailanman inabalang basahin ang huling habilin, sabi ni Jorge nang may malungkot na ngiti. Masyadong abala sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay upang alalahanin ang mga gawain ng isang matandang lalaki. Ang pananghalian na yon ay nagbago ng lahat. Naglakad ako pa uwi, nakaramdam ng isang bagay na hindi pamilyar na namumulaklak sa aking dibdib. Hindi pag-asa, ngunit posibilidad. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang biglaang diborsyo ni Roberto bilang kung ano talaga ito, isang pagkakamali sa kalkulasyon. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng hindi inaasahang kalinawan. Habang nagpapagaling mula sa aking lumpectomy, isang pamamaraan na walang alam si Roberto. Nakipag-ugnayan ako muli sa mga kaibigan na napabayaan ko noong kasal ko. Kumuha ako ng isang financial advisor upang tumulong na siguruhin ang aking hinaharap. Sinimulan ko ang radiation treatment kasama si Claire sa aking tabi. Natuklasan ang mga reserve ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Pagkatapos ay dumating ang Instagram post na nagbukas ng mga sugat na halos gumaling na. Ang bagong assistant ni Roberto ay nagtag sa kanya sa isang nakilala sa romantikong ambience. Ang caption, "She said yes," na lumutang sa ibabaw ng imahe ng manicured na kamay ni Jessica na may diamond ring na kahina-hinalang kamukha ng isa sa jewelry box ng aking lola. Ang isa na palaging tinatanggihan ni Roberto bilang outdated. Ang comment section ay umaapaw sa mga pagbati, kasama ang ilan mula sa mga mag-asawa na entertain namin sa aming bahay. Ang engagement ay dumating ilang linggo lamang pagkatapos makumpleto ang aming diborsyo. Ang bilis nito ay parehong nakakainsulto at nagbubunyag. Nang gabing iyon, nag-scroll ako sa public profile ni Jessica. Pinagdugtong-dugtong ang isang timeline ng kanilang relasyon sa pamamagitan ng tila inosenteng mga larawan. Mga office party kung saan sila ay masyadong magkalapit. Mga hapunan ng team kung saan kapansin-pansin na wala ang mga law partner ni Roberto. Nagsimula ang kanilang relasyon matagal na bago pa man humingi si Roberto ng espasyo. Malapit na akong isara ang app nang makita ko ito. Isang larawan ng Lakeview Cottage, ang minamahal na vacation home ni Jorge sa Tagaytay. Ang caption ay nagpalamig sa aking dugo. Planning our perfect engagement party. A justice, Nas, fresh start, in our Lakeview memories. Ang mismong lugar kung saan nag-propose si Roberto sa akin
21 taon na ang nakalipas. Ang ari-arian na, ayon sa huling habilin ni Jorge, ay hindi magiging kaniya kung hihiwalayan niya ako. Ibinaba ko ang aking telepono at naglakad patungo sa bintana, pinapanood ang pagdilim na pumapatong sa kapitbahayan kung saan ako gumugol ng kalahati ng aking buhay. Ang tahimik na lakas na inaalagaan ko ay naging isang bagay na mas malinaw. Layunin. Inakala ni Roberto na umalis siya na may kalayaan at ang kaniyang hinaharap ay secure. Wala siyang ideya na nakita na ng kaniyang ama ang mismong senaryo na ito. O nahawak ko na ngayon ang kapangyarihan upang sirain ang kaniyang maingat na itinayong bagong buhay. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang aking kalendaryo. Ang engagement party ay sa loob ng 3 linggo, sapat na oras upang planuhin ang aking pagdating sa Lakeview Cottage at ihatid ang balita na magwawasak sa perpektong ilusyon ni Roberto tulad ng pagwasak niya sa akin. Ang 3 linggo ay hindi gaanong mahabang oras upang maghanda para sa paghaharap na magbabago ng lahat. Ang aking radiation treatment ay nag-iwan sa akin ng pagod. Ngunit bawat session ay parang isa pang hakbang patungo sa pagbawi ng aking katawan mula sa parehong cancer at sa anino ng aking nabigong kasal. Ang mga technician ay naging hindi inaasahang mga confidant. Ang kanilang masiglang, 3 na lang ginang Mitchell, ay nagbibilang pababa hindi lamang sa pagtatapos ng paggamot, kundi sa aking muling paglikha. Hindi mo kailangang patuloy na gamitin ang kaniyang apelyido. Alam mo ba? Itinuro ni Claire isang hapon habang inihahatid niya ako pauwi mula sa ospital. Ikaw ay Margarita Jenkins sa loob ng 21 taon bago ka naging Margarita Mitchell. Ang ideya ay tumama sa akin nang may hindi inaasahang lakas. Masyado akong nakatuon sa kung ano ang kinuha ni Roberto, kaya nakalimutan ko kung ano ang maaari kong bawiin. Jenkins, sabi ko ng mahina, sinusubukan ang tunog ng aking pangalan sa pagkadalaga. Margarita Jenkins. Kinabukasan, binisita ko ang courthouse at pinuna ng paperwork upang ibalik ang aking dating apelyido. Ang clerk na humahawak sa aking kaso, isang babae sa kaniyang 60s na may matalas na mata at isang walang katarantaduhan na pag-uugali, ay tiningnan ako sa ibabaw ng kaniyang reading glasses. Diborsyo? Diretsahan niyang tanong. Kamakailan lang, inamin ko. Tumango siya, tinataka ng aking form nang may hindi kinakailangang lakas. Pinroseso ko ang akin 32 taon na ang nakalipas. Pinakamahusay na desisyon na nagawa ko. Ibinigay niya ang paperwork pabalik sa akin nang may ngiti ng isang conspirator. Maligayang pagbabalik sa sarili mo, binibining Jenkins. Ang maliit na gawaing iyon ng pagbawi ay nagpasimula ng iba. Tinawagan ko ang aking dating law firm, ang isa na iniwan ko nang humingi ng relocation ang karera ni Roberto at inayos ang coffee kasama ang aking dating mentor, si Judith Abernathy. Sa edad na 75, sinira ni Judith ang hindi mabilang na glass ceiling at walang palatandaan ng pagbagal. So, iniwan kanya para sa kaniyang sekretary, napakagandang original, ngumuso siya nang ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon. Ang pamilyar na talas ng kaniyang wit ay kakaibang nakakagaan ng loob. At ano ang plano mo ngayon, Margarita? Bukod sa pagpaparamdam sa kaniya ng pagsisisi sa araw na nakilala kaniya? Nag-alinlangan ako, pagkatapos ay ibinahagi ang lahat. Ang cancer, ang huling habilin ni Jorge, ang engagement party sa Lakeview Cottage. Nakinig si Judith nang walang paggambala. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit ng strategic. Kailangan mo ng dokumentasyon, sabi niya nang matapos ako. Ang will clause ay malakas, ngunit kung mapapatunayan mo lamang na umiiral ito at na si Jorge ay nasa tamang pag-iisip nang idinagdag niya ito. Binigyan ako ni Jorge ng kopya, sabi ko. Ngunit hindi ko pa nasasabi kay Roberto ang tungkol dito. At hindi mo sasabihin, deklara ni Judith, inilabas ang kaniyang telepono. Hanggang sa sandali ng maximum impact. Mabilis siyang tumawag pagkatapos ay ngumiti sa akin. Ang aking kasamahan sa estate law ay makikipagkita sa atin sa opisina ko sa loob ng 20 minuto. Sisiguraduhin natin na ito ay airtight. Habang lumalaki ang aking bilog ng mga alay,
lumalaki rin ang aking lakas. Ipinahayag ng aking oncologist na ang aking prognosis ay mahusay. Pagkatapos ng aking huling radiation treatment, tinulungan ako ng aking financial advisor na secure ang sarili kong apartment at investment strategy. Kahit ang aking kapitbahay na si Michael, isang tahimik na byudo na palaging mas kaibigan ni Roberto kaysa akin, ay dumaan na may lutong bahay na soup at isang hindi inaasahang alok. Narinig ko si Roberto sa club noong nakaraang linggo. Sabi niya, ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa kaniyang tasa ng kape. Sinasabi niya sa lahat na nagkaroon ka ng mga emotional problem sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay kinailangan niyang tapusin ang mga bagay-bagay para sa kaniyang sariling kapakanan. Tumingin si Michael, naguguluhan ang kaniyang ekspresyon. Alam kong hindi iyon totoo. Kung kailangan mo ng isang tao upang itama ang record, masaya akong magsalita. Ang pagbabago ng aming ibinahaging kasaysayan ay hindi nakakagulat. Palaging kinokontrol ni Roberto ang narrative, ngunit ang kaswal na kalupitan nito ay masakit. Hindi siya nasiyahan sa pag-alis. Kailangan niyang sirain ang mayroon kami upang bigyang katwiran ang kaniyang mga aksyon sa kaniyang sarili at sa iba. Salamat, Michael, sabi ko, taos pusong na antig. Ang pag-alam lang na nakita mo ang totoong nangyari ay malaking bagay. Sa loob ng 2 linggo bago ang engagement party, nag-focus ako sa praktikal na mga aspeto ng aking plano. Inayos ni Judith ang isang court-certified copy ng huling habilin ni Jorge upang ihanda, kumpleto, sa notarized authentication. Tinulungan ako ni Claire na pumili ng outfit na makakakuha ng atensyon ng hindi mukhang desperado. Isang slate blue na damit na bumagay sa aking bagong silver streaked na buhok, na itinigil ko ang pagkulay sa panahon ng paggamot. Mukha kang malakas, sabi niya habang sinubukan ko ito. Parang isang taong alam na alam kung ano ang ginagawa niya. Nagsisimula na akong maramdaman din iyon. Ang pinakamahirap na paghahanda ay emosyonal. Bawat gabi, visualize ko ang paghaharap. Ang pagkagulat ni Roberto, ang pagkalito ni Jessica, ang sandali ng pagbubunyag. Inulit-ulit ko ang aking mga salita, pinaperpekto ang tumpak na tono ng kinakalkulang pagwawalang bahala. Hindi galit, hindi mapait, kundi matter of fact lang. Isang business transaction, wala nang iba pa. Isang linggo bago ang event, isang huling piraso ang pumwesto ng tawagan ako ni Jorge, nagmamadali ang kaniyang boses. Tumawag lang si Roberto para imbitahan ako sa engagement party, sabi niya. Sinabi ko sa kaniya na hindi ako magaling para maglakbay. Ayaw mong pumunta doon? Tanong ko nang nagulat. Oh, gusto kong pumunta doon, tumawa si Jorge. Ngunit hindi hanggang pagkatapos mong ihatid ang balita. Darating ako kinabukasan upang tumulong sa paglilinis ng gulo. At Margarita, inutusan ko ang aking abogado na ipadala ang opisyal na inheritance notification letter upang dumating sa Lakeview sa umaga pagkatapos ng party. Ang timing ay lahat. Isang araw bago ako nakatakdang umalis patungo sa Tagaytay, natuklasan ko sa pamamagitan ng social media na abala si Roberto sa muling pagsusulat ng higit pa sa aming kasaysayan. Nag-post si Jessica ng mga larawan ng Lakeview Cottage interior. Ngayon ay tinanggalan na ng mga maiinit na antik at mga larawan ng pamilya na maingat kong curate sa loob ng 2 dekada. Sa kanilang lugar ay may makinis, modernong mga piraso. Lahat ng ebidensya ng pamana ng pamilya Mitchell ay maingat na binura, pinalitan ng sterile aesthetic ng isang luxury rental. Creating our dream space, Dr. New Beginnings. Ang caption ay nabasa. Ang cottage ay naging kanlungan ko sa tuwing sinasakop ni Roberto ang kaniyang trabaho. Gumugol ako ng hindi mabilang na mga weekend doon, nakikipagkaibigan sa mga lokal na tindera, nag-aalaga ng heirloom garden na itinanim ng ina ni Jorge. Ngayon ay ginagawa itong showcase para sa bagong buhay ni Roberto nang walang pagkilala sa kung ano ang nauna. Habang nag-iimpake ako ng aking overnight bag at inilalagay ang sealed envelope na naglalaman ng will excerpt sa aking purse, napagtanto ko na hindi na ako nakakaramdam na ako ay isang biktima na naghahanap ng hustisya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa konsekwensya. Itinapon ni Roberto ang aming mga sumpa, ang kanilang kahulugan at ako.
Hindi niya kailanman naisip na maaari akong bumangon mula sa mga abo na iyon na nagbago. Tiningnan ko ang aking flight confirmation sa huling pagkakataon at isinara ang aking laptop. Bukas, malalaman ni Roberto na ang ilang mga pangako ay hindi maaaring sirain ng walang gastos at ako ay naroon upang saksihan ang pagtutuos. Ang kanayunan ng Tagaytay ay lumabas sa aking harapan habang nagmamaneho ako ng rental car sa pamilyar na mga kurbadang kalsada. Bawat kurbada ay nagdala ng isang alaala. Kami ni Roberto na nagmamaneho para sa aming unang anibersaryo. Si Jorge na nagtuturo sa amin ng mga pangalan ng lokal na wildflower. Ang taglagas na ginugol namin sa pagpipinta ng mga shutter ng cottage sa perpektong kulay na forest green. Ngayon ang mga shutter na yon ay stark white, nakikita mula sa kalsada. Habang papalapit ako sa huling liko, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig sa steering wheel. Tumabi ako, nangangailangan ng sandali upang kumalma. Sa pamamagitan ng mga puno, maaari kong silipin ang natatanging sloped roof ng Lakeview, marinig ang mahinang musika at tawanan na umaalpas sa lawa. Ang pagdiriwang ay malinaw na nagsimula na. Kaya mo ito? Bulong ko sa aking refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin sa akin ay walang gaanong pagkakahawig sa isa na pumirma sa mga papel ng diborsyo ng tahimik na pagpaparaya ilang buwan lamang ang nakalipas. Ang aking buhok ay nakastyle sa isang confident bob na nagpapakita ng mga silver strand na dating itinago ko. Ang mga anino sa ilalim ng aking mga mata ay kumupas, kahit ang aking tindig ay nagbago. Hindi na nakakurbada papasok ng protective kundi tuwid at determinado. Tiningnan ko ang aking telepono. 4:42 Nantas HN. Nagsimula ang party sa tres perpektong timing. Huli na upang ang lahat ay naroroon. Maaga pa upang sila ay matino at alerto. Ang graba ay kumaluskos sa ilalim ng aking mga gulong habang nagmamaneho ako sa mahabang driveway. Ngayon ay may linya na ito ng mga mamahaling kotse na nakikilala ko mula sa firm ni Roberto. Malapit sa cottage mismo, nakabitin ang mga puting paper lantern mula sa mga sanga ng puno, bahagyang umaalog sa simoy ng hapon. Isang photographer ang nagdidirekta ng group shot sa dock. Lahat ay naka-tailored suit at umaagos na damit. Ang mga champagne flute ay hawak ng mataas. Walang nakapansin sa akin sa simula. Nagpark ako sa tabi ng iba pang mga sasakyan at umupo sandali. Ang kamay ay nakapatong sa sobre sa aking purse. Ang tibok ng aking puso ay bumalik sa normal. Hindi na ito tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa hustisya. Lumabas ako mula sa kotse at pinantay ang aking damit. Ang slate blue fabric ay nahuli ang sikat ng araw ng hapon habang naglalakad ako patungo sa cottage, sinusundan ang tunog ng isang string quartet na tumutugtog malapit sa lawa. Ang likod na hardin ay ginawang may puting upuan at mesa na pinalamutian ng mga arrangement ng calla lilies. Ang paborito ni Jessica. Ayon sa kaniyang Instagram, isang bartender ang naghahalo ng mga cocktail sa ilalim ng isang puting tolda. Ang mga catering staff ay umiikot na may mga tray ng hors d'oeuvres. Nakilala ko ang karamihan sa mga bisita, mga kasamahan mula sa firm ni Roberto, mga kakilala sa country club, ang ilan sa aming dating kapitbahay. Ang ilan ay sumulyap sa akin, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkadismayado nang makilala nila ako. Isang babae, si Diane Harris, na ang asawa ay naging partner sa parehong taon ni Roberto, ay talagang nagulat. Ang kaniyang champagne ay tumapon sa gilid ng kaniyang baso. "Margarita, ikaw ba iyan?" Nauutal niyang tanong. Ngumiti ako ng kaaya-aya. "Napakaganda mong makita, Diane. Napakagandang party, hindi ba?" Bago siya makasagot, nagpatuloy ako patungo sa gitna ng pagtitipon, kung saan nakatayo si Roberto na may kamay sa paligid ng baywang ni Jessica, nakikipag-usap sa mga senior partner mula sa kaniyang firm. Nakatalikod siya sa akin, ngunit alam ko ang kaniyang tindig kahit saan, ang partikular na pagkiling ng kaniyang ulo kapag sinusubukan niyang i-impress ang isang tao, ang bahagyang paghilig sa kaniyang kanang balakang. Nakita ako ni Jessica muna, ang kaniyang ngiti ay nawala, ang mga mata ay nanlaki sa pagkilala at alarma. Hinila niya ang manggas ni Roberto,
bumulong ng nagmamadali. Lumingon siya, ang kaniyang ekspresyon ay lumipat mula sa inis, patungo sa pagkagulat, patungo sa isang maingat na inayos na maskara ng pagiging magalang. Margarita, sabi niya, ang kaniyang boses ay sapat na malakas upang makakuha ng atensyon mula sa mga kalapit na bisita. Hindi ito inaasahan. Kumusta, Roberto? Sagot ko, ang aking tono ay magaan at kaswal. Jessica, congratulations sa iyong engagement. Isang panahunan na katahimikan ang bumaba. Ang string quartet ay bahagyang nag-alinlangan bago ipinagpatuloy ang kanilang melody. Ang mga pag-uusap sa malapit ay huminto habang ang mga bisita ay lumingon upang saksihan ang nagaganap na drama. Baka pwede tayong mag-usap ng pribado, mungkahi ni Roberto. Gumagalaw na upang gabayan ako palayo sa karamihan, palayo sa kaniyang kahihiyan. Oh, hindi ako magtatagal, tiniyak ko sa kaniya. Gusto ko lang ihatid ito ng personal. Kinuha ko ang sobre mula sa aking purse at iniabot ito. Hindi kinuha ni Roberto ito. Ang kaniyang mga mata ay sumulyap sa paligid ng pagtitipon. Kinakalkula ang pinsala sa kaniyang reputasyon. Lumapit si Jessica, ang kaniyang kamay ay possessively na hinahawakan ng kaniyang braso. Ano iyan? Tanong niya. Mas mataas ang kaniyang boses kaysa sa karaniwan. Isang kopya lang ng isang bagay na dapat nabasa na ni Roberto taon na ang nakalipas, paliwanag ko. Ang huling habilin ng iyong magiging biyenan. Partikular, ang moral clause tungkol sa diborsyo. Namutla ang mukha ni Roberto. Ano ang sinasabi mo? Binuksan ko ang sobre at kinuha ang notarized document. Hawak ito kung saan makikita ng dalawa ang opisyal na seal. Idinagdag ni Jorge ang probisyon na ito 6 na taon na ang nakalipas. Ito ay nagsasaad ng malinaw na kung sinimulan mo ang mga proseso ng diborsyo laban sa akin nang walang ebidensya ng pagtataksil sa aking bahagi, ipaaalis mo ang iyong buong mana. Kinuha ni Jessica ang dokumento, frantically na iniscan ito. Ang kaniyang perpektong manicured na mga kuko ay nagkukukot sa mga gilid habang nagbabasa siya. Hindi ito pwedeng legal, iginiit niya, tumitingin kay Roberto. Sabihin mo sa kaniya na hindi ito legal. Ngunit si Roberto ay nakatayo na frozen, sa wakas ay nauunawaan ang magnitude ng kaniyang pagkakamali sa kalkulasyon. Hindi ito gagawin ng aking ama sa akin, sabi niya, ngunit ang kaniyang boses ay walang matinding pananalig. Ginawa niya ito dahil nakita niya kung sino ka talaga, tahimik kong sinagot, matagal na bago ko nakita. Ang karamihan ay tumahimik. Ang mga leeg ay nakatingin upang obserbahan ang aming pagpapalitan. Napansin ko ang managing partner ni Roberto na nakakunot ang noo sa malapit. Walang duda na kinakalkula ang mga propesyonal na implikasyon. Lahat, nagpatuloy ako. Ang aking boses ay nagdadala sa katahimikan. Ang firm shares na hawak ng iyong ama. Ang cottage na ito, ang mga investment account. Lahat ng ito ay babalik sa piniling kawanggawa ni Jorge. Huminto ako, pinapayagan ang mga salita na lumubog. Maliban na lang, syempre, kung mapapatunayan mo na ako ay nagtaksil. Ang mukha ni Jessica ay sumalungat sa galit. Plinano mo ito, bulong niya. Minanipula mo ang isang matandang lalaki upang sirain kami. Umiling ako. Ginawa ni Jorge ang desisyon na ito taon na ang nakalipas bago ka pa pumasok sa picture, Jessica. Nalaman ko lang ang tungkol dito pagkatapos umalis ni Roberto. Ang isa sa mga senior partner ay lumapit. Ang kaniyang ekspresyon ay matindi. Totoo ba ito, Mitchell? Hindi secure ang firm shares mo? Ang composure ni Roberto ay nabasag. Isang hindi pagkakaunawaan. Iginiit niya, inaabot ang dokumento. Dapat may loophole or exception. Ang opisyal na notifikasyon mula sa abogado ni Jorge ay darating bukas ng umaga. Sabi ko, kinukuha ang papel mula sa nanginginig na mga kamay ni Jessica. Naisip ko lang na karapat-dapat kang bigyan ng babala. Sumulyap ako sa mga nagulat na mukha na nakapaligid sa amin. At gusto ko kayong batiin ng personal, syempre. Tinitigan ako ni Jessica, pagkatapos ay si Roberto, ang mga implikasyon ay lumubog. Ang kaniyang dream life, ang prestihiyosong law partner na asawa, ang vacation home, ang secure na hinaharap, ay gumuho sa harap ng kaniyang mga mata.
Ang kaniyang tili ay tumago sa hangin ng hapon, isang tunog ng purong galit at hindi paniniwala na nagpalihis sa mga ibon mula sa mga kalapit na puno. Sinabi mong inayos na ang lahat, sigaw niya kay Roberto. Nangako ka sa akin. Lumingon ako upang umalis. Ang aking bahagi sa drama na ito ay kumpleto. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kotse, narinig ko ang lumalagong kaguluhan sa likod ko. Ang patuloy na pagsigaw ni Jessica, ang mga bisita ay bumubulong sa pagkagulat. Ang lalong desperado na mga pagtatangka ni Roberto na kontrolin ang sitwasyon, hindi ako lumingon. Ang bigat na dinala ko sa loob ng ilang buwan ay nabunot, pinalitan ng isang bagay na hindi inaasahan. Awa. Mawawala kay Roberto ang lahat ng pinahahalagahan niya. Ang kaniyang reputasyon, ang kaniyang mana, marahil kahit ang kaniyang partnership kung nakita ng firm ang kaniyang pinansyal na kawalang tatag na masyadong malaking liability. Sa likod ng wheel ng aking rental car, huling tumingin ako sa Lakeview Cottage sa rearview mirror. Tumigil ang string quartet sa pagtugtog. Ang puting lantern ay umalog ng walang laman sa simoy ng hangin. Ang perpektong engagement party ay naging isang bagay na ganap na naiiba. Sinimulan ko ang makina at umalis, iniiwan si Roberto upang harapin ang mga konsekwensya ng kaniyang mga pinili tulad ng pagharap ko sa akin. Tahimik ang inn sa tabi ng lawa noong gabing iyon, ang aking silid ay tinatanaw ang parehong tubig na nagtatagpo sa Lakeview Cottage. Nag-order ako ng room service at umupo sa tabi ng bintana, pinapanood ang pagdilim na pumapatong sa mga bundok. Ang aking telepono ay patuloy na nagbe-buzz. Mga notifikasyon mula sa mga magkaparehong kaibigan, mga text message mula kay Claire na humihingi ng mga update, kahit 2 missed call mula kay Jorge. Pinatahimik ko ang lahat, nangangailangan ng espasyo upang i-process ang kakabagong nangyari. Naiisip ko ang sandaling ito sa loob ng ilang linggo, inulit-ulit ito sa aking isip, naghanda para sa bawat senaryo maliban sa kung paano ko mararamdaman pagkatapos. Ang tagumpay na inaasahan ko ay hindi nagkatotoo. Sa halip, nakaramdam ako ng pagiging walang laman na para bang nagtanggal ako ng isang mahalagang bagay kasabay ng aking galit. Ang tulog ay dumating ng hindi maganda. Ngunit nagising ako sa madaling araw na nakakaramdam ng kakaibang refresh. Habang nag-aalmusal sa insalarium, sa wakas ay sinuri ko ang aking mga mensahe. Ang balita ay kumalat na parang wildfire sa aming social circle. Bawat muling pagsasalaysay ay mas dramatic kaysa sa huli. Ayon kay Claire, na narinig mula sa aming kapitbahay na si Michael, itinapon ni Jessica ang kaniyang engagement ring sa lawa bago umalis nang may galit kasama ang kaniyang mga bridesmaid. Si Roberto ay nalasing ng matindi pagkatapos umalis ang karamihan sa mga bisita. Nagmumura tungkol sa pagtataksil sa sinumang nakikinig pa rin. Ang voicemail ni Jorge ay mas nasukat. Nakarating na ako sa cottage. Si Roberto ay nandito at mukhang nasiraan na. Inihahatid ng abogado ko ang opisyal na notisya 1 oras na ang nakalipas. Tawagan mo ako kapag kaya mo na. Nag-aksaya ako ng oras sa pagmamaneho pabalik sa Maynila, humihinto sa mga viewpoint sa daan, lumalanghap ng hangin ng bundok na may lasa ng posibilidad. Hindi hanggang sa nakarating ako sa labas ng lungsod nang tumunog muli ang aking telepono. Ang pangalan ni Roberto ay kumikislap sa screen. Sa isang sandali, isinasaalang-alang ko ang huwag itong pansinin, ngunit may nagsabi sa akin na kailangan mangyari ang pag-uusap na ito. Margarita, ang kaniyang boses ay tila magaspang, hindi pamilyar. Kailangan nating mag-usap. Nakikinig ako, sabi ko, huminto sa isang rest area. Hindi sa telepono, sa personal, huminto siya. Pakiusap. Nagkita kami kinabukasan ng gabi sa isang maliit na cafe sa kalagitnaan ng kaniyang apartment at sa akin. Si Roberto ay dumating muna, nag-secure ng isang sulok na mesa palayo sa iba pang mga parokyano. Mukha siyang pagod, ang kaniyang malulutong na hitsura ay pinalitan ng gusot na damit at 3 days stubble. Nang makita niya ako, tumayo siya ng awkward na para bang hindi sigurado kung mag-aalok ng handshake o yakap. Salamat sa pagdating, sabi niya habang umupo ako. Ano ang gusto mong pag-usapan? Pinanatili kong neutral ang aking tono, hindi masama, ngunit hindi rin nag-aanyaya. Umalis si Jessica.
Tiningnan niya ang kaniyang hindi nagalaw na kape. Hiningi ako ng firm na mag-leave of absence habang sinusuri nila ang sitwasyon. Hindi sinasagot ni Papa ang aking mga tawag. Ang kaniyang mga mata ay tumama sa akin. Sinira mo ang lahat. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo, Roberto. Lumapit ang waitress, tumingin sa pagitan namin, naramdaman ang tensyon at umatras nang hindi kinukuha ang aking order. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa clause? Tanong niya, sumandal. Sa lahat ng mga linggong iyon sa panahon ng proseso ng diborsyo, alam mo at wala kang sinabi. May mababago ba? Tanong ko. Mananatili ka ba? Ang kaniyang katahimikan ang sumagot para sa kaniya. Hindi ko inayos ito upang saktan ka, maingat kong sinabi. Tumanggi lang akong protektahan ka mula sa mga konsekwensya ng iyong mga pinili. At ngayon, nakukuha mo ang kasiyahan ng panunood sa akin na mawala ang lahat. Wala akong nakukuha, Roberto. Ang mana ay napupunta sa kawanggawa, hindi sa akin. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na ginugol ko ang kalahati ng aking buhay. Ngunit nakakuha ako ng ibang bagay. Ang pagkakataong tumayo para sa sarili ko. Na nagdadala sa akin sa dahilan kung bakit ako pumayag na magkita. Huminga ako ng malalim. May kanser ako. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha sa pagkagulat. Ano? Stage 2 breast cancer. Nalaman ko 3 linggo bago ka humingi ng diborsyo. Sinubukan kong sabihin sa iyo nung gabing yon sa Valentinos, ngunit masyado kang abala sa pagpapaliwanag kung paano mo kailangan ng espasyo. Namutla si Roberto. Margarita, wala akong ideya. Alam ko, sumingit ako. At sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi para magpa-guilty ka, kundi dahil tapos na akong magtago ng mga sikreto. In remission ako, sa pamamagitan ng daan. Ang prognosis ay mahusay. Tiningnan niya ako, tunay na walang imik sa marahil sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Gumugol ako ng mga dekada bilang asawa ni Roberto Mitchell. Nagpatuloy ako. Inaayos ang aking buhay sa paligid ng iyong karera, ang iyong mga pangangailangan. Nang umalis ka, naisip kong nawala ang lahat, ngunit nagkamali ako. Ngumiti ako ng bahagya. Natagpuan ko ang aking sarili sa halip. Pagkalipas ng 2 araw, ang opisyal na pahayag ng law firm ay tumama sa lokal na balita ng negosyo. Pinili ni Roberto na magbitiw upang ituloy ang iba pang mga oportunidad. Ang kaniyang managing partner, isang lalaki na kumain sa aming mesa nang hindi mabilang na beses, ay hindi nag-aksaya ng oras sa paglayo sa firm mula sa iskandalo. Ang mga kaibigan na kumampi kay Roberto pagkatapos ng diborsyo, biglang naalala ang matagal ng coffee dates sa akin. Ang mga ripple ay kumalat palabas, binabago ang mga social alliance na parang tectonic shift. Pinanood ko ang lahat ng may pambihirang detachment. Ang aking focus ay lumipat paloob, patungo sa muling pagtatayo sa halip na reaksyon. Dumating ang tagsibol, nagdadala ng isang hindi inaasahang job offer mula sa firm ni Judith, isang posisyon na nagpapatakbo ng kanilang mga non-profit client gamit ang mga fundraising skill na pinahusay ko sa loob ng mga taon ng charity work para sa mga koneksyon ng negosyo ni Roberto. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Lahat ng mga event na inayos ko bilang kaniyang asawa ay naging lehitimong propesyonal na karanasan. Hindi kanila kinukuha bilang pabor sa akin, iginiit ni Judith nang ipahayag ko ang pagdududa. Kinukuha kanila dahil magaling ka rito, palagi kang magaling. 6 na buwan pagkatapos ng paghaharap sa Lakeview Cottage, nakatanggap ako ng isang liham mula kay Jorge. Nagpasya siyang ibenta ang cottage. Masyadong masakit ngayon sa halo-halong mga alaala nito. Nakalakip ay isang maliit na susi. Ang garden shed ay mayroon pa ring mga antique gardening tools ng iyong lola, isinulat niya. Naisip kong baka gusto mo ang mga ito. Dapat silang mapunta sa isang taong nagpapahalaga sa lumalagong mga bagay. Nagmaneho ako kinabukasan ng weekend, kalahating umaasa na makita si Roberto doon, ngunit ang cottage ay nakatayo ng walang laman. Ang mga bagong puting shutter ay nagsimula ng magbalat sa malupit na panahon ng bundok. Sa loob ng garden shed, natagpuan ko hindi lamang ang mga tool ng aking lola,
kundi isang tumpok ng mga photo album na binuo ko sa paglipas ng mga taon. Mga family holiday, milestone, tahimik na sandali, lahat ay maingat na iningatan ni Jorge. Habang iniimpake ko ang mga ito sa aking kotse, isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa driveway. Lumabas si Roberto na mukhang mas malusog kaysa sa cafe, bagamat kapansin-pansin na mas hindi polished sa jeans at isang simpleng sweater. Sinabi ni Papa na nandito ka, paliwanag niya. Gusto kong ibalik ang isang bagay. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na velvet box na naglalaman ng mga hikaw ng aking ina, ang mga naisip kong nawala sa divorce settlement. Dapat ay ibinigay ko na ang mga ito buwan na ang nakalipas, sabi niya. Masyado akong galit noon, at ngayon? Tumingin siya sa lawa, pagkatapos ay bumalik sa akin. Ngayon sinusubukan ko lang na muling itayo ang isang araw sa isang pagkakataon. Bagong trabaho sa isang mas maliit na firm sa Providence. Mas maliit na apartment, mas maliit na buhay. Nag-alok siya ng isang mapait na ngiti. Hindi ito ang plinano ko, ngunit marahil ito ang kailangan ko. Naglakad kami sa dock ng magkasama, nakaupo sa tabi-tabi tulad ng hindi mabilang na beses bago, pinapanood ang liwanag ng hapon na naglalaro sa tubig. Alam mo kung ano ang kakaiba? Sabi ko sa wakas. Hindi ko na pinagsisisihan ang alinman dito, kahit ang pagtatapos. Tumango si Roberto ng dahan-dahan. Sa tingin ko nagsisimula na akong maintindihan yan. Habang nagsisimula ang paglubog ng araw, nagpaalam kami. Hindi bilang mga kaaway o kahit bilang mga dating asawa, kundi bilang dalawang tao na kinikilala ang parehong nawala at ang natagpuan sa pagkasira. Nagmaneho ako palayo sa Lakeview Cottage sa huling pagkakataon, ang mga photo album sa tabi ko.